Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumaki akong walang ama mula nang siya ay nabilanggo dahil sa pagnanakaw noong ako ay 5 taong gulang pa lamang. Tandang-tanda ko pa kung paano siya dinampot ng mga pulis. Pareho silang umiiyak ni nanay at dahil sa mura kong edad, ako din ay napaiyak sa sitwasyon. Hinawakan ako ng pulis upang pigilan akong makatakbo sa aking ama. Talagang nakakatroma ang kaganapang iyon para sa akin. At magpasa hanggang ngayon ay may takot pa din akong nararamdaman sa tuwing nakakakita ako ng mga pulis. Noong una ay galit ako sa pulisya sa pagkuha sa kanya. Ngunit habang ako ay nagkakamalay at naiintindihan ang mga pangyayari, hindi ko mapigilang magtanim ng galit sa aking ama. Natuklasan ko ang tunay na dahilan kung bakit dinampot siya ng mga pulis nung araw na iyon. Nagnanakaw pala siya ng pera mula sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Magmula noon ay nagalit na ako sa kanya dahil nagawa niya ang ganoong bagay at dahil doon ay naiwan kami ni nanay at ng aking nakababatang kapatid. Gayon din ang mga kapitbahay naming bata ay alam ang tungkol dito at tampulan ako palagi nila ng tukso at pinagtatawanan sa tuwing nakikita nila ako at sinasabing, "Hoy, nasa na ang tatay mo? Yung tatay mong kriminal, buti nga nasa bilangguan, mabubulok yun dun. Anak ng kriminal." Tuwing naririnig ko iyon ay agad akong dumadampot ng bato at saka ko iyon inihahagi sa kanila habang buong lakas kong isinisigaw na, "Hindi siya ang aking totoong ama, ang tatay ko ay matagal nang patay dahil sa isang aksidente." Sabay haharipas ng takbo pa uwi at ibinabalibag ang aking mga gamit sa sobrang galit. Hindi ko maiwasang magtanong kung bakit niya nagawang iwanan niya kami nila nanay. At pagkatapos ay hahayaan ako o kaming magdusa at mapahiya ng ganito araw-araw. Bakit kailangan magnakaw? Meron namang ibang paraan. Bakit sa ganito pa ang pinili niya? Wala siyang kwentang ama. Sa paglipas ng mga araw, lalong nadadagdagan ang galit ko sa aking ama hanggang sa siya na ang naging isang taong kinaiinisan at kinamumuhian ko sa buong mundo. Napansin ito ng aking ina at sinusubukan niya na tulungan akong maunawaan ang ginawa ng aking ama sa pamamagitan ng pagsabi sa akin kung bakit siya nagnakaw ay upang mayroong maihain sa aming mesa. Sabi niya, "Noong maliit ka pa, palagi kang nagkakasakit kaya hindi sapat ang kinikita ng tatay mo noon. Dumating ang araw na nangangailangan kami ng perang pambayad sa upa, pangkain at pambili din ng gamot at dumating sa puntong desperado na kami. At ang pinaka-desperado sa lahat ay ang tatay mo. Kaya naisipan niyang mangupit ng maliit na halaga at ito ay nangyari ng paulit-ulit hanggang sa napadalas ito at kung pagsusumahin mo ay aabot ang kabuuang halaga sa 1 taon niyang sweldo. Dahil sa malaki ang kabuuang halaga ay siya ay napatawan ng hatol ng pagkakakulong ng maraming taon at meron pa siyang ilang taon bago siya tuluyang makalaya. Ngunit hindi ko pa rin maunawaan ang paliwanag ni nanay kaya sumagot ako sa kanya ng, "Ha? Maari naman siya magtrabaho ng mas maigi? Sa halip na magnakaw dapat ay nagsipag pa siya. Baka talagang tamad lang siya o kaya naman ay isang masamang tao. Alinmang paraan, hindi siya karapat-dapat sa aking kapatawaran o pagmamahal, bagkus tanging poot at kawalang galang lamang ang nararapat sa kanya. Mula nang napunta siya sa bilangguan, palagi na kaming nagugutom at mas lumalala pa ang sitwasyon namin kaysa dati. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng walang kwenta kong ama. Mula nang malaman ko ang dahilan kung bakit siya nasa kulungan, ay hindi ko na siya binisita kahit kailan sa bilangguan. Kahit na niyayaya pa ako ng aking ina sa tuwing pumupunta siya. Kaya't sa paglipas ng panahon, ang nag-iisang imahe niya sa aking alaala ay ang larawan ng aking ama na nakasabit sa dingding ng aming pader. Sinusubukan kong paulit-ulit na tanggalin ang larawan na iyon, ngunit paulit-ulit itong ibinabalik ng aking ina. Ipinangako ko din sa aking sarili na hindi ko kailanman tutularan ang aking ama. Ayokong maging isang taong katulad niya
At sinabi sa aking sarili na mas gugustuhin kong mamatay sa pagtatrabaho hanggang sa makuba ako at hinding-hindi kailanman kakapit sa patalim. Kaya sisikapin kong magbanat ng buto sa tapat na pamamaraan at itataguyod ko ang aming pamilya at hindi ko din kailanman bibigyan ng kahihiyan si nanay. Dahil hindi sapat ang aming pera, hindi ako nakapagtapos ng sekundarya. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang kolektor ng mga kalakal para sa isang lokal na junk shop. Ang may-ari ay naninirahan malapit sa aming tinutuluyan, kaya't alam niya ang lahat tungkol sa aming pamilya at ang tungkol din sa aking ama. Sa palagay ko ay naawa siya sa amin na naging dahilan kung bakit niya ako kinuha kahit na wala pa ako sa hustong gulang para magtrabaho. Sinabi niya sa akin, "Junjun, pwede ka nang magtrabaho ngayon, kaya dapat pag-igihan mo para na din sa iyong pamilya, okay? Ang nanay mo ay mahina at may karamdaman pa, tsaka may nakababata ka pang kapatid na kailangang alagaan. Magsumikap ka may tiwala ako sa iyo at huwag mo sanang sirain ang tiwalang iyon." Masigla akong nagsabi ng opo at hindi ko naman siya binigo. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga upang simulan ang paghahanap ng mga kalakal sa lugar namin. Sinabi sa akin ng may-ari ang 10 ruta na kailangan kong sundin at karaniwan sa mga lugar na iyon ay konstruksyon. Doon ay titingnan ko ang mga tambak na basurahan sa konstruksyon upang makahanap ng magagamit na mga metal scrap at mailagay ito sa kariton pagkatapos ay nagpapatuloy na ako sa pagtutulak sa mga kalye. Araw-araw ay nabibisita ko ang hindi bababa sa 2 mga ruta at kung minsan at kung may sapat akong lakas na natitira, dumadaan ako sa pang-13 ruta. Kahit na bumalik ako na puno ang laman ng aking kariton, ang aking bayad ay sapat lamang upang mabayaran ang pagkain para sa aming pamilya. Pero ayos lang iyon. Ang mahalaga ay hindi kami gaanong nagugutom. At lumalakas at lumalaki kami ng aking kapatid araw-araw. Nung ako ay nag-20 anyos, nabighani ako sa isang babae mula sa kapitbahayan. Siya ay ang aking kalaro sa pagkabata. Mas bata siya sa akin ng 2 taon. At noong 6 na taong gulang pa lamang siya, palagi niyang sinasabi, "Kuya Junjun, papakasalan mo ako kapag malaki na ako, tama ba?" Nung sinabi niya ito, nakangiti siya at kapansin-pansin ang uhog na tumutulo sa kanyang ilong. Bata pa rin ako, ngunit naalala ko kung gaano siya kadalisay at inosente at maganda at maging kung paano kami naging matalik na magkaibigan. Kasama naming naglalaro ang iba pang mga bata at ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa aming bahay. Nagustuhan siya ng aking ina at pati ang aking nakababatang kapatid. Palagi siyang nasa tabi ko mula noong maliit kami, kaya natural na sa huli ay napamahal ako sa kanya. Subalit wala akong pera para sa pagsisimula ng isang pamilya kasama siya, kaya't nagtapat ako sa may-ari ng junk shop at isinangguni niya ako sa kanyang kaibigan na mayroong isang machine shop. Ako ang naatasan na pumutol at mag-welding ng mga bakal at yero na gagamitin para sa mga jeep at tricycle. Ang kinikita ko sa trabahong ito ay higit pa sa natatanggap ko sa junk shop, kaya't nagpapasalamat ako na inirekomenda ako ng may-ari ng junk shop. Ang perang kinikita ko ay sapat upang suportahan ang aking pamilya, pati na rin si Felicia, ang aking asawa, bilang karagdagang miyembro ng aking pamilya. Naghahanap din si Felicia ng trabaho dahil gusto namin na magkaanak kami at nangangahulugan ito na kailangan namin ng mas maraming pera. Pero tila ba iba ang sobrang lakas ng bugso ng aming pag-iibigan at mabilis na nabuntis si Felicia 3 buwan lamang matapos niyang lumipat sa aming bahay at magsama. Lahat ay nasasabik at ganun din ako. Ngunit sa dulo ng aking utak, hindi ko maiwasang hindi mag-alala dahil alam ko ang pagbubuntis ay kailangan paglaanan ng pera. Ang kanyang pagbubuntis ay nangangahulugang hindi siya maaaring magtrabaho. Dahil hindi natupad ang aming planong mag-iipon muna kami ng mga 2 taon bago magsimula ng pamilya para mapaghandaan namin ang pagdating ng bata. Nais naming mag-asawa na maibigay ang pinakamaganda para sa aming sanggol. Gusto namin ibigay dito ang mga bagay na wala sa amin at wala ako. Iyon ang aming plano.
Pero iba ang ihip ng hangin at ngayon ay napaaga ang pagbubuntis ni Felicia. Sa kabutihang palad, ang machine shop ay maraming mga customer, kaya't maaari akong magtrabaho hanggat gusto ko. Ang aking sweldo ay batay sa kung magkano ang natapos kong trabaho, kaya't minsan ay nagtatrabaho ako buong gabi. Ito ay mahirap at nakakapagod, ngunit masaya ako dahil nakikita ko na nakakaipon ako kahit papaano. Hindi ko lubos na inaasahan na napakalaking pera pala ang kinakailangan sa pagpapalaki ng isang sanggol. Mula sa pagbili ng vitamins, gatas ni Felicia na kailangan niyang inumin habang nagbubuntis siya, mga bayad sa doktor sa tuwing nagpapacheck up, bayad sa ospital kung saan namin gustong manganak si Felicia na kahit maliit lang ang ospital na ito ay mahal pa rin. Mga gatas, gamit at diaper ng sanggol. Kinuwenta ko ang lahat-lahat ng aming potensyal na gastos at nagulat ako kung gaano kamahal ang salaping kakailanganin namin. Nabigla din ako dahil mas mahal pa pala ang mga kagamitan na pangsanggol kaysa sa mga kagamitan ng mga matatanda. At ngayong hindi inaasahang gastos, lahat ng pera na naipon ko sa pamamagitan ng pagsusumikap at overtime ay hindi sapat. Kaya't mas lalo akong nagtrabaho. Gumigising ako at nagtatrabaho at nananatili doon hanggang sa sobrang pagod na akong magtrabaho at pagkatapos ay umuuwi para matulog ng ilang oras. Pagkatapos sa aking paggising ay maghahanda na akong muli upang bumalik sa trabaho. Nagtrabaho ako araw-araw. Kahit na araw ng Sabado o Linggo, wala akong piniling araw upang magpahinga. Ito ay mahirap man at nakakapagod, ngunit sa tuwing nasisilayan ko ang inosenteng ngiti sa mukha ng aking sanggol na babae at banayad, magiliw na yakap ng aking mapagmahal na asawa ay sapat na upang bigyan ako ng lakas upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Subalit isang araw, sa kasamaang palad, marahil dala na din sa sobrang pagod sa pagtatrabaho, ay may nangyaring isang aksidente. Napipi ang aking braso ng metal press na ginagamit sa pagpipi ng mga bakal gamit ang makina at doon naipit ang aking kanang braso. Wala namang ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ako lamang. Sa sobrang kapaguran ko ay nakalimutan kong patayin ang makina at napapikit ako ng ilang segundo at iyong segundong iyon napakabilis lahat ng pangyayari. Doon na naipit at nabali ang aking braso sa metal press machine. Sinugod ako sa ospital at kahit na nagbayad ang may-ari ng shop para sa nagasto sa aking pagpapagamot ay magiging mahirap na sa akin na makapagtrabaho doon muli gamit ang isang bisig lamang. Ito ay isang malaking dagok sa aking pamilya dahil lahat sila ay nakasalalay sa aking sahod sa trabaho. Ngunit wala kaming magawa. Nanatili ako sa bahay upang alagaan ang aming anak habang si Felicia ay nagtatrabaho. Nakakuha siya ng trabaho bilang caretaker sa isang bahay sa aming lugar sa araw, ngunit hindi sapat ang kinikita niya. Sa pagdaan ng mga araw, lalo akong nag-aalala. Lalo na't nakita kong hindi nakukuha ng aking anak ang mga kailangan niya. Dumating ito sa isang punto kung saan gumagamit ako ng mas maraming tubig kaysa sa inatasan na dami ng gatas ng anak ko. Ang aking anak ay hindi nakakakuha ng sapat na mga nutrisyon at may pagkakataon siya ay nagugutom. Sa tuwing nasasaksihan ko siyang umiiyak sa gutom, ay daig pa ng pinipipi ang aking puso gamit ang makinang ginagamit ko sa pagpipi sa mga bakal. Nananalangin ako sa Diyos na ang aking braso ay gumaling ng mabilis upang ako ay makapagtrabaho. Tumagal ng 3 buwan bago gumaling ang aking braso upang makapagtrabaho akong muli. Bagamat ang abiso ng doktor na kailangan ko ng 5 buwan dahil sa tindi ng pinsala, dahil nadurog ang aking buto na kailangan na itong putulin. Hindi ako mapakali kaya naramdaman at tingin ko na okay na ako upang magtrabaho sa loob lamang ng 3 buwan. Kaya't nagsinungaling ako sa may-ari ng pinapasukan ko at sinabing ganap na magaling na ako at maaari na akong magsimulang magtrabaho. Pumayag naman ito at nagsimula na ulit akong magtrabaho. Pero mabilis kong napagtanto na ang aking bilis ay nawala na mula nung aksidente. Nararamdaman ko pa rin ang sakit at kirot kaya't pinipigilan ako nito na magtrabaho ng masigla at malakas tulad ng dati.
Kaya natural na ang aking sweldo ay hindi kasing dami ng dati. Ito, kasama pa ang 3 buwan na walang trabaho, ay nangangahulugan ang ginagawa ko ay hindi pa rin sapat para sa aking pamilya at mag-ina. Dahil kailangan ko din gamitin ang braso kong napinsala. Kahit na lumipas na ang 5 buwan na dapat sana ay magaling na, ay nakakaramdam pa rin ako na matinding kirot at pananakit sa aking braso. Marahil ay mas lalo itong lumala dahil inaabuso ko ito sa araw-araw na nagtatrabaho ako. Kaya sa bawat araw na dumadaan ay nasisiraan ako ng loob at hindi ko na alam ang aking gagawin. Sa aking pagkadesperado, ang naisip ko lang ay kung paano ako makakakuha ng mas maraming pera para sa aking pamilya at anak. Wala nang ibang mahalaga at binulag ako ng desperasyong ito. Dahil taglay ko ang kompletong pagtitiwala ng may-ari ng shop, mayroon akong susi sa shop upang makapagtrabaho ako anumang oras sa araw o gabi. Kaya't isang gabi nang mag-isa ako, kumuha ako ng mga metal sheet at dinala ko sa bahay at itinago ang mga ito. Pagkatapos ng sumunod na araw ay ipinagbili ko ang mga ito sa isang machine shop sa ibang lugar. Ang perang kinita ko sa pagbenta mula doon ay sapat na upang mabayaran para sa 2 linggong gatas at diaper ng aking anak. Kaya pagkalipas ng 2 linggo, ginawa ko ulit ito at ginawa ko ito sa loob ng 2 buwan. Nahihiya akong aminin ito, ngunit hindi ako nakonsensya. Naramdaman ko sa aking desperadong estado na ang ginagawa ko ay makatarungan. Nang mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng pagkadesperado. Alam kong hindi biro ang magbuo ng pamilya, lalo na't wala kang sapat na ipon at mababa pa ang sahod. Ngunit bilang isang ama, handa akong gawin ang lahat, tama o mali man ang mga bagay, basta maihatid o maibigay ko ang kanyang pangangailangan. Bilang magulang, obligasyon kong ibigay ang para sa kanya. Naisip ko sa sarili ko na babayaran ko ang may-ari sa hinaharap. Kaya't naramdaman kong may katuwiran ang aking mga aksyon sa pamamagitan ng pag-iisip ng ganitong paraan nang hindi ko namamalayan. Ngunit natapos ang aking iligal na gawain. Isang araw ay dumating ang may-ari ng shop at hiniling niya na makausap ako. Nung masilayan ko ang kanyang muka ay naghahalong galit, lungkot at pagkabigo ang itsura niya. Nakabibinging bilis ng tibok ng aking puso dahil sa tindi ng kaba ng aking nadarama noong mga oras na iyon dahil nakaramdam na ako ay nabisto. Ang tanging pumasok sa isip ko noon ay ang tumakas at tumakbo ng napakabilis para hindi niya ako mahabol. Ngunit paano ako tatakas kung meron akong isang pamilya at anak na naghihintay sa aking pagbalik? Siyempre, nais niyang kausapin ako tungkol sa mga metal sheet. Iniisip ko noong una ay dapat akong magsinungaling. Sasabihin ko sana na wala akong ideya sa tinutukoy niya. Ngunit alam ko noong mga sandaling iyon na oras na itanggi o pagbulaanan ko ay mas lalong magpapalala ito sa sitwasyon. At wala na akong lakas na magpatuloy sa aking mga kasinungalingan at kakilakilabot na mga pagkilos. Matindi pa sa isang bagyo ang takot at pagkasuklam ko sa aking sarili. At ibinaba ko ang aking ulo at inamin ko ang lahat ng pagkakasala ko. Sinabi ko sa kanya ang eksaktong ninakaw ko. Hindi ko hiniling sa kanya na patawarin ako dahil alam kong karapat-dapat ako sa kung anong parusa na makukuha ko. At hindi rin ako karapat-dapat ng kapatawaran. Nakaupo lang ako doon na ibinaba ang ulo habang nagsimula na ang pagtulo ng aking mga luha. Naramdaman ko na lumapit siya sa akin at tinapik ang aking balikat. Noong una ay napaatras ako sa takot ngunit napagtanto ko na sinusubukan niyang tapikin ang aking balikat upang pagaanin ang loob ko. Junjun, tumahan ka na. Alam natin na mali ang ginawa mo, pero alam ko kung bakit mo ito nagawa. Kilala na kita, wala kang bisyo, hindi ng babae, at alam kong pinakamahalaga sa iyo ang iyong pamilya. Kaya saksi ako sa kasipagan na pinakita mo ng mahabang panahon. May mga pagkakataong dumadating tayo sa puntong nagigipit at desperado pero alam kong mabuti kang tao, wika niya. Nung marinig ko ang mga sinabi niya, mas lalo akong napahagulgol sa pag-iyak. Ramdam ko ang lahat ng stress at paghihinagpis ko nung mga oras na iyon ay papalabas mula sa loob ng aking tiyan na para akong masusuka at patuloy sa pagluha.
Tinapik ulit ng may-ari ang aking balikat at sinabing, "Sige lang Junjun, ilabas mo at iiyak mo. Hindi nakakababa ng pagkalalaki ang pag-iyak, tao lang tayo." Nakayuko pa rin ako at patuloy sa pagtangis at sa pagkakataong ito, lumuhod ako at buong pusong humihingi ng kapatawaran sa may-ari. "Patawarin niyo po ako. Gagawan ko po ng paraan para mapalitan ko po ang lahat ng nakuha ko. Humihingi po ako sa inyo ng tawad, sir." Umiiyak kong sambit. Tumugon siya at sinabing, "Sa tingin ko ay kailangan ko din humingi ng paumanhin sa'yo. Alam kong nagtrabaho ka ng labis at alam kong kailangan mo ng pera. Lalo na pagkatapos mong magpahinga ng dahil sa iyong pinsala. Dapat tinanong kita kung kailangan mo ng tulong. Humihingi din ako ng pasensya. Ito na lang, bilang pagtatrabaho sa aking shop ng mahabang panahon, tataasan ko ng bahagya ang iyong sahod dahil isa ka sa aking pinakamahusay at pinakamasipag na manggagawa. May tiwala pa rin ako sa iyo at nais kong magtulungan tayo ng mahabang panahon. Magtulungan tayo para palaguin itong shop para mas lalo itong lumago at kapag lumago ito, tataas din ang iyong kita. Ano sa tingin mo, Junjun?" Habang nagsasalita siya, inakbayan niya ako at naramdaman ko ang init ng yakap niya at naisip ko sa sarili ko, ganito pala ang pakiramdam ng isang yakap mula sa isang mapagmahal na ama. Habang nakahiga ako sa kama ng gabing iyon, sa wakas ay napagtanto ko sa kung ano ang naranasan ng aking ama nung ninakaw niya ang isang bagay mula sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya para sa akin at sa aking kapatid. Hindi ako naiiba sa aking ama, maliban sa nagkataon ang amo ko ay isang mapagpatawad at mabuting tao, samantalang siya ay pinarusahan ng husto para sa kanyang mga ginawa. Maaari ko ring harapin ang malaking problema dahil sa aking ninakaw. Kahit na ginawa namin ng aking ama ay hindi tama at kasalanan sa batas, sinimulan kong makita at maunawaan kung paano ang isang tao kapag nasa sitwasyong desperado, maaari silang gumawa ng isang napakasamang bagay tulad ng ginawa ko at ng aking ama. Nang dahil sa sobrang hirap ng buhay, parang napaka-imposibleng umangat, kaya't hindi maiiwasang matukso at kumapit sa patalim, lalong-lalo na para ito sa pamilya na kumakalam na ang mga sikmura ng mga mahal mo sa buhay. Batid kong hindi ito tama at hindi dapat tularan, kaya nauunawaan ko na ngayon ang aking ama kung bakit niya nagawa ang ganong bagay dahil maging ako ay ginawa ko din. Kung ako ay napatawad ng aking amo at kung ang Diyos ay nagpapatawad, dapat matuto din akong mapatawad ang aking ama. Makalipas ang 2 linggo, binisita ko ang aking ama kasama ang aking asawa at ang aming anak sa kauna-unahang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon. Mahina at para siyang 20 taong gulang ang tanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Kung titingnan ay maaring mapagkamala na lolo ko na siya kaysa sa aking ama. "Junjun, maraming salamat sa pagbisita sa akin. Sobrang namiss kita anak." At ilang saglit ay nagsimula ng tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. "Tay, humihingi po ako ng paumanhin para po sa lahat. Alam ko po ngayon na ang ginawa niyo ay para sa pamilya at kami ang naging dahilan kung bakit gumawa ka ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Biktima din po kayo ng kapalaran. Patawarin niyo po sana ako, tatay." Sambit ko habang namumuo ang luha sa aking mga mata. "Siya nga po pala, tay. Ito po si Felicia, ang aking asawa. At ang baby ko po na apo ninyo na si Alice. Tingin ko po nakuha ni Alice ang ilong po ninyo. Ano po sa tingin niyo?" Sambit ko. Tiningnan ng aking ama at nagsimulang ngumiti sa kabila ng pagtulo ng kanyang mga luha. At naramdaman ko ang pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa ay unti-unti nang nababaklas tulad ng paggiba sa isang sementadong pader. Magmula noon, mas nagtrabaho ako ng mas mabuti kaysa dati at naging mas madiskarte din. Nag-aral ako ng maiksing kurso sa welding sa TESDA at nakakuha ako ng certificate at dahil dito mas nabigyan ako ng pagkakataon na mas lumaki ang kita ko. Ang aking ama ay may ilang taon na lang natitira at makakalaya na mula sa bilangguan. At nag-iipon ako ng pera kahit kalahating halaga ng nakuha ng aking ama sa dati niyang amo sa restaurant
at balak namin itong i-donate sa isang bahay ampunan na nakapangalan sa may-ari ng restaurant. Ako, naging tapat, masipag at mahusay ako sa trabaho at nagpatuloy sa pagiging masinop. Pinagkakatiwalaan pa rin ako ng may-ari ng shop at patuloy niya akong hinihimok na husayan ko pa ang aking kakayahan at malay natin, balang araw, maaari akong makapagpatayo ng sarili kong shop sa hinaharap. Libre naman ang mangarap at walang imposible sa taong masipag, kaya naniniwala ako sa kasabihang kung may tiyaga, may nilaga. Pangalawang video. Hindi marangya ang buhay namin, pero hindi naman kami salat. Kumbaga, ordinaryong pamilya lamang kami. Ako ang kaisa-isang anak ng aking mga magulang. Si Papa ay isang driver sa isang kumpanya at si Mama ay taong bahay. Napakagaling niya magluto at gustong-gusto niyang naglilinis at nag-aayos ng bahay namin. Lumaki ako bilang isang masayahing bata sa aming lugar. Kaya lang, noong nasa high school na ako, ay biglang nasangkot sa isang aksidente si Papa. Nagmamaneho siya noon, pauwi na galing sa isang dinner meeting ang kanyang amo nang biglang bumangga sa kanila ang isang 10-wheeler truck. Nasa intersection sila ng kalsada at yung truck ay hindi huminto kahit nakapula ang ilaw sa traffic light. Tinakbuhan sila ng driver ng truck at sa kasamaang palad ay binawian ang amo ni Papa. Habang siya naman ay nagtamo ng pinsala sa kanyang binti na nagresulta ng kanyang pag-ika-ikang maglakad. Hindi na siya muling makakalakad pa ng tuwid at maayos. Sa pangyayaring iyon, nahirapan na makahanap ng trabaho si Papa bilang isang driver. Dahil sa tinamo niyang injury at dahil namatay din ang kanyang dating amo, marami sa mga employer ang mga nag-atubiling siya ay kunin bilang driver. Kahit na sinunod ni Papa ang batas trapiko, kahit na nag-iingat at kahit na hindi naman niya kasalanan ang nangyari, pero sa mata ng iba, kapag ikaw ay driver, responsibilidad mong pangalagaan ang buhay ng hindi lang ng driver, pati na rin ang pasahero mo. Dahil ikaw ang may hawak ng manibela, nasa driver nakasalalay ang buhay ng pasahero. Hindi ko mapigilang umiyak sa sinapit ni Papa at ng aming pamilya. Wala namang ibang alam si Papa bukod sa pagmamaneho, kaya wala na siyang magawa kundi ang maghanap ng ibang trabaho gaya ng pag-e-extra sa construction. Hindi man sanay si Papa sa ganong trabaho, pero pinilit niya kahit na hirap siyang maglakad at hindi rin makapagbuhat ng mabigat gawa ng pinsalang tinamo niya mula sa aksidente. Sa tuwing umuuwi siya galing trabaho ay lagi niyang iniinda ang pananakit ng kanyang binti, kaya naman bilang tulong ay minamasahe ko siya. Ang hirap makitang nasasaktan ng ganon si Papa. Madalas kasing nakikipagbiroan siya sa akin noon at puno ng tawanan ang buong bahay, pero ngayon lagi na lamang siyang malungkot at nasasaktan. Isa pa naming problema ay pera. Hindi na namin nakayanan bayaran ang upa sa aming bahay, kaya kinailangan na naming lumipat sa mas maliit na tirahan. Kahit na nakalipat na kami, ay palagi pa rin kaming kinakapos. At ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko ang magutom. Nararamdaman kong gustong imungkahi ni Papa kay Mama ang tungkol sa pagtatrabaho. Ngunit simula nung mag-asawa sila ay hindi naman nagtrabaho si Mama. Nararamdaman ko at kitang-kita ko ang pagiging desperado sa mga mata ni Papa. Alam kong alam niya na kapag walang nagbago sa pamilya namin ay habang buhay na kaming magiging isang kahig, isang tuka. Kinakain si Papa ng hiya at ego kaya hindi niya maamin maging sa kanyang kabiyak na si Mama na kailangan niya ng tulong. Bago ang aksidente, masayahin at madaldal si Mama. Pero nung lumipat na kami, ay halos hindi na ito makausap dahil babad na lamang siya sa panonood ng TV o pagtulog. Kahit hindi sabihin ni Papa, ramdam ko na hinihintay lang niya na magkusa si Mama na maghanap ng trabaho. Ngunit habang tumatagal, nababasa ko sa mga mata ni Papa ang pagkadesperado niya dahil kulang na kulang ang kanyang kinikita at ayaw niyang amining kailangan niya ng tulong lalo na kay Mama. Sa tingin ko,
Ayaw ni Papa na aminin na hindi na niya magampanan ang tungkulin niya bilang padre de pamilya at hindi niya maibigay ang mga pangangailangan ng pamilya namin. Ito ang kumakain ng pag-aalala niya na labis na nagdulot ng matindi niyang pagkabahala. Kaya lang, mukhang hindi naman napapansin ni Mama ang kagustuhan ni Papa na makahanap siya ng trabaho. At kadalasan, halos buong araw nasa labas si Mama at umuuwi na lang mga dapit hapon na. Idinadahilan niyang kasama niya ang kanyang mga malalapit na kaibigan na hindi niya kailanman napakilala sa amin. Hindi ko na mapigilan ang pag-usbong ng galit ko sa aking ina. Isa lang akong bata at mas matanda siya sa akin, pero bakit tila nagbubulag-bulagan siya sa totoong estado ng aming buhay? Manhid ba talaga siya o sadyang wala siyang pakialam sa nangyayari sa amin? Hinihintay ko na lamang ang tamang pagkakataon upang kausapin siya at hilingin na gumawa naman siya ng aksyon bilang parte ng aming pamilya. Subalit, naunahan niya ako. Isang gabi, tuwang-tuwa niyang sinabi na nakahanap na siya ng trabaho. Ipinakilala daw siya ng kanyang kaibigan sa trabaho nito at maswerte naman siyang natanggap bilang taga-ayos ng mga gamit sa opisina at taga-timpla ng kape. Hindi naman daw mahirap ang trabaho at hindi gaano kalakihan ang sahod, pero kahit ganon ay malaking tulong na ito para sa amin at hindi na namin kailangan mamoblema tungkol sa kakainin araw-araw. Napatalon ako noon sa tuwa, pero ang lalong nagpasaya sa akin ay dahil mali ako ng inaakala sa aking nanay. Akala ko ay wala siyang pakialam sa amin at nasisihan akong mali ang hinala ko. Nakita kong ngumiti si Papa nung marinig niya iyon. Tanong niya kay Mama, "Sigurado ka bang hindi mahirap iyon? Ayos lang ba sa'yo na magtrabaho?" Tumango naman si Mama at sumagot ng nakangiti. "Siyempre naman, ipapakita ko sa'yo na kaya ko din magtrabaho." Alam kong masaya si Papa, pero batid kong malungkot din siya. Naliliit siya ngayon kasi kailangan niyang dumipende sa aking ina. Magmula noon, madalas nang umuuwing nakangiti si Mama, kaya nanumbalik na ang nawalang sigla ng aming pamilya. Ang pinakapaborito naming oras kada araw ay ang sabay-sabay naming pagkain ng hapunan at tuwing gabi habang nanonood ng telebisyon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, bigla akong may napansin na kakaiba. Palagi akong may nakikitang maliit na lalagyanan ng shampoo at sabon na walang brand at alam kong hindi nagbebenta ng ganon sa mga tindahan. At sigurado akong tanging sa mga hotel lang makikita ang mga basyong maliliit na lagayan ng shampoo, conditioner, lotion at toothpaste na madalas makikita sa banyo ng hotel room. Ayon kay Mama, galing daw ito sa kanilang opisina at pinapayagan daw siyang mag-uwi ng mga ito kaysa naman daw itapon. Pero ako'y nagduda dahil bakit kakailanganin ng opisina ang mga ganong mga botelya? Gusto kong mawala ang pag-aalinlangan ko sa aking ina kaya tinanong ko siya kung saan siya nagtatrabaho. At hindi niya sinagot ng diretso ang tanong ko. Imbes na sagutin ay nagbigay lang siya ng isang malawak na pangalan ng lugar. Hindi niya rin binanggit ang pangalan ng opisina na pinapasukan niya. Ayaw daw niya kasing malaman ng ibang tao kung saan siya nagtatrabaho. Maging sa akin ay hindi niya sinabi dahil baka daw madulas ako sa iba. Kaya naman yung mga sagot niyang walang katuturan ay mas lalong naging kaduda-duda sa akin. Kailangan kong malaman kung nagsasabi ng totoo si Mama. Dahil kung hindi, para akong mababaliw at higit sa lahat, ayokong masaktan si Papa. Lugmok na ngayon si Papa at ayokong itulak pa lalo ng mga kasinungalingan ni Mama at hindi ito makakabuti kay Papa, bagkus makakadagdag lamang ito ng mas matinding kalungkutan. Isang araw, sinadya kong lumiban sa klase at sinunda ng palihim si Mama. At nakita ng dalawa kong mata na huminto siya sa isang mumurahing motel at pumasok siya doon. Gulat na gulat ako dahil tama nga ang hinala ko. Nagsinungaling siya sa amin ni Papa. Hindi ba niya alam na sobrang mahal siya ni Papa na kahit siya ay may nararamdaman ay patuloy pa rin siya sa pag-e-extra sa konstruksyon. Para kay Papa ay handa itong magsakripisyo at gampanan ang kanyang tungkulin
hanggang sa kanyang makakaya. Tapos, si Mama nandito sa isang motel at gumagawa ng milagro. Nahirapan iproseso ng utak ko ang mga nakita ko, kaya biglang nanikip ang aking dibdib, hirap huminga at napaupo. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin siya lumalabas. At nagsimula na din kumulo ang dugo, pati na din ang kalamnan ko sa galit dahil hindi ko inaakala na ang isang babae na inosente at walang ibang alam kundi ang mga gawaing bahay ay gagawa ng ganitong bagay. Hindi ako nagpatinag sa kumakalam kong sikmura at hinintay ko pa din ang kanyang paglabas. Tirik na din ang sikat ng araw at halos masunog na sa init ang aking balat, ngunit hindi pa rin ako nagpaalintana. Sa buong araw, marami akong nakita na mga lalaki at babae na pumapasok at lumalabas sa motel na sa aking palagay halatang hindi mag-asawa ang mga ito at palihim na nakikipagkita sa kani-kanilang mga kulasisi. Diring-diri ako noon at nakalimutan ko na nga kung ilang oras na akong nag-iintay. Madami na akong naiisip na gagawin sa oras na makita ko si Mama na lumabas. Hindi ko alam kung magsisigaw ba ako at papahiyain siya sa harap ng madaming tao at kung lalabas siya kasama ng isang lalaki. Sasapakin ko ba ito? O sisipain sa maselang bahagi ng katawan ang lalaking kasama niya? Napakadaming tumatakbo sa aking isip noong mga sandaling iyon. At sa wakas, natapos din ang halos walang katapusan kong pag-iintay, nakita ko na siyang lumabas. Kasama niya ang mga grupo ng mga babae at nagtatawanan sila. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at tumakbo ako papalapit sa kanya. Lahat sila ay nagulat sa pagdating ko. Nakatayo lang ako at nakatitig kay Mama. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang mga luha ko sa aking pisngi. Hindi din alam na mga kasama ni Mama ang gagawin, kaya nagpaalam na lang sila sa aking ina at nagmadaling umalis. Hinawakan ni Mama ang aking kamay, ngunit agad ko itong binitawan. Anak, mali ka nang iniisip. Hayaan mo akong magpaliwanag, pakiusap. Marahan niyang sambit sa akin. Wala akong ibang sinabi at nanatili pa rin akong nakatitig sa kanya. Halika doon tayo sa may gilid at umupo. Iminungkahi niya habang hawak niya muli ang kamay ko. Umupo kami at inamin niya sa akin ang lahat. Totoo daw na nagsinungaling siya sa pagtatrabaho sa isang opisina. Hindi rin totoo na madami siyang kaibigan at sa katunayan ay wala nga siyang malapit na kaibigan. Alam niyang nahihirapan na si Papa sa pagtatrabaho at nung mga panahong nagpapaalam siyang lumabas kuno kasama ng mga kaibigan niya ay naghahanap pala siya ng pwede niyang mapasukan. Halos wala ding tumatanggap sa kanya dahil bukod sa wala siyang karanasan magtrabaho ay high school lang din ang natapos niya. At kung mayroon man, madalas ay napakaliit ng sahod na pwede niyang kitain. Hanggang sa nakita niya itong motel at kasalukuyang naghahanap ito ng mga tagapaglinis. Ito lang daw ang nagbibigay ng makatarungang sweldo dahil hindi ito isang madaling trabaho, lalo na kailangan mong linisin ang kalat na iniwan ng mga kliyente. Halos masuka-suka siya sa paglilinis ng mga basura at banyo noong unang linggo daw niya sa pagtatrabaho. Nahihiya daw siyang malaman ko at ni Papa ang kanyang trabaho. Pero dahil kailangan daw namin ng pera ay wala siyang nagawa kundi ang magtiis at magsinungaling sa amin. Ito ay marahil batid niyang sa oras na malaman ni Papa na sa ganito siya nagtatrabaho ay pipilitin siya nitong huminto na lamang. Natatakot din siya na kapag nalaman ng mga kaibigan o kaklase ko ang tungkol sa kanyang trabaho ay magiging tampulan ako ng tukso. Nagmakaawa siyang intindihin ko ang sitwasyon niya at panatilihin ang lihim niya. Ayaw na niyang makadagdag sa pagdurusa ng aking ama. Sobra akong nahiya sa pag-iisip ng masama kay Mama. Wala akong ibang nagawa kundi ang lumuha ng labis at agad naman niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na magiging maayos din ang lahat at huwag ko daw masyadong intindihin ang mga nangyayari kundi mag-focus at mag-aral na lang daw ako ng mabuti. Anak, huwag mong ikakahiya si Mama ha. Bulong niya sa akin. Ako? Mahihiya?
Kung alam lang niya kung gaano ko siya ipinagmamalaki, hindi lang bilang aking ina, kundi para siyang bayani ng aming pamilya. Dahil sa natuklasan ko, ito din ang nagtulak sa akin upang mag-aral ng maigi, upang masuklian ko ang lahat ng mga sakripisyo ng mga magulang ko. Matapos ang 1 taon ni Mama na magtrabaho sa motel na iyon, sumubok siyang mag-apply ng housekeeping sa isang budget hotel at siya ay natanggap. Maraming taon na ang nagdaan at sa awa ng Diyos ay bumubuti na ang lagay ng binti ni Papa at nakakapagmaneho na muli siya at ngayon isa na siyang taxi driver. Huminto na rin sa pagtatrabaho si Mama at ako naman ay nakapagtapos ng political science sa isang state university sa aming lugar. Sa kasalukuyan ay isa na akong sekretarya sa isang international import-export company na nangangalakal ng mga sports equipment. Noong oras na nakuha ko ang aking unang sweldo, ay dinala ko sila Mama at Papa sa isang magarbong Spanish restaurant na kung saan mayroon silang outdoor dining sa ilalim ng napakalaking puno na napapalamutian ng mga maliliwanag na ilaw na animoy parang Pasko. Nung gabing ding iyon ay minarkahan ang isang punto sa buhay ng aking pamilya na, sa wakas, ay nakalabas din kami sa isang mahabang madilim na lagusan at nasilayan muli ang liwanag na nagsisimbolo na nakabangon o nalampasan namin ang aming mga pagsubok. Sama-sama namin pinagdiwang na nakangiti at malakas ang kumpiyansang makakayanan namin ang iba pang pagsubok na ibato sa amin sa hinaharap, lalo na't sandalan namin ang isa't isa. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!